Mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Nung magsimula tayo sa pagtahak sa Daang Matuwid, sabi natin sa ating mga boss, pwede na muli mangarap. Inilatag natin hindi lang ang ating mga mithiin, kundi pati na ang mga konkretong hakbang na isasagawa natin upang makamit ang mga ito. Matapos sa mahigit 5 taon ng pagkakbang sa landas na ito, ang mga boss na rin natin ang nagsasabi, hindi lang tayo tumutuo sa ating mga salita, nagawa pa nating abutin ang mga bagay na dati ay inakala nating imposible. Sa mga pag-iikot nga po natin sa mga probinsyang kasalukuyan, sinasalubong tayo ng mga testimonya ng mga kababayan nating nabago ang buhay dahil sa mga ipinatupad nating programa at inisyatiba. Nung magpunta tayo kamakailan sa Apayao, ganito ang ibinahagi sa atin ni Leslie Columbano, isang grade 6 student sa San Isidro Norte Elementary School. Dati raw, nakakawalang ganang pumasok sa paaralan nila. Paano? Siksikan sila sa silid-aralan, butas-butas at tagpi-tagpi ang kanilang bubong at pader. Kaya lagi silang nababasa kapag umuulan. Kailangan pa nga raw sahurin ng balde ang tumutulong tubig at kailangan maghukay ng mga kaklase niyang lalaki para makadaloy ang tubig. Ngayon po, may mga bago na silang mga silid-aralan. Ibang-iba raw ito sa dating sitwasyon na parang kinalimutan na sila ng gobyerno. Idadagdag ko na rin, dahil sa mga bagong kalsadang inilatag natin sa mga liblib na lugar, maraming estudyante ang di na mahirapang magpunta sa kanilang paaralan. Pagdating nila sa eskwela, bago ang kanilang mga upuan at textbook at hindi kailangan magtiis ng gutom dahil nabigyan natin sila ng ayuda sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sabi naman po ni Rogelio Calmang, isang barangay kagawad sa barangay Butaw sa Kalanasan, Apayao. Noon daw, dahil walang maayos na daanan kapag may nagkakasakit sa kanilang lugar, binubuhat lang nila ang pasyente papuntang ospital. 2 araw daw ang inaabot ng kanilang paglalakad. Kaya madalas, namamatay na sa gubat ang pasyente. Ngayon may kalsada na sila. Mas madali na ang kanilang biyahe kaya mas malaki ang tsansang mailigtas ang buhay ng kanilang kababayan. Sabi nga ho ni Governor Bulot, noong araw daw po, pagandahan ng ambulansya. At ako'y napatingin sa kanya, bakit kailangan magpagandahan ng ambulansya? Dahil noong araw raw po, yung ambulansya magdadala sa kabilang mga probinsya ang kanilang pag-asa na may magamot. Ngayon raw po, ang probinsya na nila at yung ospital nila ang ginagawang referral ng mga karating na probinsya. Ang paliwanag nga sa atin ni Secretary Babe Singson ng DPWH, nasagad na natin ang physical limitation sa pagpapagawa ng mga panibagong proyekto sa Apayao. Sa dami ng ipinapagawa natin, kinakapos na raw tayo sa mga magagaling na kontratista, pati ng mga karpintero, tubero, elektrisan, kinukulang na rin raw po sa iba't ibang mga proyekto. Ang mga nabuksan daan, kailangan munang hintayin mag-compact bago patungan ng konkreto o asfalto. Ang sabi ko na lang po sa kanya, siguro mas okay na yung problema yan, na wala na tayong maidadagdag sa kasalukuyan kaysa wala tayong nagawa o ginagawa. Ang kwento ng transformasyon po sa Apayao ay kwento rin ng bawat lungsod, munisipalidad at probinsya sa Pilipinas. Kayong mga naririto, alam nyo ang mga kalsada, ospital, tulay, paaralan at iba pang strukturang produkto ng Daang Matuwid sa inyong lugar. Alam ninyo ang matinding political will na ipinamalas natin upang maipasa ang mga batas na tulad ng responsible parenthood, syntax at K-12. Alam nyo kung paano natin napalawak ang sakop ng PhilHealth at Pantawid Pamilya, kung paano natin napanagot at pinapanagot ang mga tiwali, kung paano natin pinakikinggan ang boses ng ating mga kababayan sa pagpupondo ng mga proyekto at programang kailangan nila, kung paano natin sinara ang mga backlog sa classroom, textbook at school seats, kung paano tayo bumangon mula pagiging sick man of Asia patungang Asia's brightest spot. Habang pinag-iisipan ko nga ang lahat ng tagumpay natin, ulitin ko po, hindi ni Noy, kundi natin. Hindi ko maiwasang balikan ang mga taong nagsakripisyo para marating natin ang puntong ito. Nung diktador ang kalaban ng mga Pilipino, magkatuwang ang aking ama at si Tito Jerry Rojas sa pagkikipaglaban para sa kalayaan at karapatang pantao. Ang aking ina na simpleng may bahay lamang ay tumugon sa panawagan ng mamayan na ibalik ang demokrasya.
Nariyan din siyempre si Jesse Robredo na buo ang loob na hinarap ang mga paninira at makakapangyarihang interes upang maisulong ang kapakanan ng kanyang mga kababayan. Kanina po, nagsalita rin si Mar tungkol sa sakripisyo. Mar, hindi ka talaga mahilig magbuhat ng sariling bangko. Ako na ang magbabanggit na noong taong 2009, gumawa rin si Mar ng isang matinding sakripisyo para manatiling buo ang koalisyon at masigurong mawawakasan ang halos isang dekada ng pang-abuso sa ating mga kababayan. Noong panahong yun, matagal siya nag-isip at nagtrabaho para maging Pangulo. Pero nung mag-usap kami, kaagad niyang sinabi sa akin at kay Butchabad, nakita niya ang hiling ng taong bayan at hindi na siya tatakbo bilang Pangulo. Walang tawaran, wala na mahabang debate, ni hindi nga niya hiniling na gawin siyang Vice Presidente. Talagang wala sa kanya ang magsulong ng personal na ambisyon. Kung saan ang makakabuti sa ating mga kababayan, doon si Mar Rojas. Si Lenny naman, hindi ko maiwasang ikumpara sa akin pong ina. Pareho silang biglang nawalan ng asawa. Pareho silang itinuring na may bahay lamang. Tapos tinawag para mamuno. At gaya rin ng aking ina, walang ambisyon si Lenny na tumakbo. Pero hiniling ng kanyang mga kasamahan na gumawa siya ng sakripisyo para mapagbuklod ang ating liderato sa Camarines Sur. Naobliga siyang tumakbo at talaga namang nagsilbi ng marangal. Nasabi ko na po minsan at aminin ko ulit ngayon. Isa sa mga naging pinakamabigat na tungkulin ko bilang Pangulo, ang pagharap kay Lenny at sa kanyang mga anak noong hinahanap natin si Jessie. Lampas 24 na oras na ang nakalipas, mula nang bumaksak ang eroplano. Kaya nga po masasabi nating merong less grounds for optimism. Talagang kahanga-hanga ang katatagang ipinakita ni Lenny at ang kanyang mga anak at kapamilya noong mga panahon yun. Matapos ang ilang taon ng pagsisikap na ibalik sa normal ang kanilang pamumuhay, na lalong naging mahirap dahil kinailangan niya maglingkod. May mas matindi naman ngayong sakripisyong hinihingi sa kanila. Alam nila ang hamong kanilang kakaharapin. Alam nila kung gaano kasalimuot ang politika at kung gaano kahirap ang mga kailangan gawin upang magtagumpay ang kampanya. Pero pinili nilang gawin ang nararapat. Pinatunayan nilang muli na mas gugustuhin nilang mahirapan kaysa palampasin ang pagkakataong makagawa ng pagbabagong makagawa ng pagbabagong makakaapekto sa buhay ng maraming Pilipino. Salamat sa iyo, Lenny, at sa iyong mga anak. Gagawin ko at ang partido ang lahat para lagi ninyong maramdamang hindi kayo nag-iisa. Bayan bago ang sarili. Yan ang tatak ng Liberal Party. Lahat tayong naririto ngayon nakatapak sa landas na inilatag ng mga nauna sa atin upang mabigyan tayo ng mas magandang simula kaysa sa kanilang dinatnan. Hindi naman siguro kalabisang sabihing hindi natin binigo ang mga taong nagsakripisyo para sa atin. Ginawa at ginagawa rin natin ang nararapat na sakripisyo para masigurong mas maganda rin ang pagsisimulan ng mga susunod sa atin. Di ba nung nagsimula tayo, nasa 6.5% na lang ang budget na natira sa akin. Di pa natin magagamit lahat dahil committed na nga sa iba't ibang mga dapat bayarin. Bilang Kapampangan nga po, malaking insulto ang masabihang makunat ka. Pero lahat ng paraan para makatipid talagang sinagad natin. Kaya nga kahit sa pagbabiyahe natin palabas ng bansa, talaga po nagtipid tayo at nagtitipid tayo. Nung state visit po sa Indonesia, halimbawa, isa po sa una nating biyahe,
Sumakay tayo ng commercial flight na lumalarga lang ng 10 oras ng gabi. Yung regional flights ko kasi tinatapos muna yung domestic flights. Kaya ang lipad namin noon, 11:45. Hindi ako nagkakamali. Mas mura kasi ito kaysa mag-Arkila. Ang nangyari nga po, para tayong kadete ng PMA sa pagkaupo dahil sa nipis ng espasyo ng silya. Tuwid na tuwid po ang ating balikat sa biyaheng yan. Nung hinahanap ko po yung pang-adjust ng upuan, wala akong makita. Sinabi po ng aking katabi na si Cesar Purisima, "Sir, pinagbigyan tayo. Sinagad na po yung pag-aanggulo ng silya nyo." Ako, sagad na pala ito. Talo pa natin yung nasa PMA. Pero sabi na lang po natin, ano ba naman yun kumpara sa pagdurusa ng mga kababayan natin kung hindi tayo makapagdadala ng mga bagong oportunidad? Sa aking kabinete, di ba tila ang tanong palagi ay ano pang sakripisyo ang pwedeng gawin? Ilang beses na ba tayong umasa na lang sa pangunawa ng mga kaibigan at kapamilyang hindi natin nasipot dahil may pangangailangang dapat tugunan? Walang diskusyon kung ano ang mas importante. Kapakanan ng taong bayan ang dapat mauna. Nasanay na rin tayo sa negatibong komentarista sa almusal, pang-aalipusta sa tanghalian, insulto sa hapunan, may intriga pang midnight snack. Minsan nga po, naisip kong para tayong si Manny Pacquiao na araw-araw kailangan lumaban ng 15 rounds. Napapatanong din ako kung bakit hindi ko sinasamantala ang dalawang linggong bakasyon na karapatan ng sinumang manggagawa. Ang nangyayari kasi po ngayon, Good Friday lang ako talaga nakakapahinga dahil wala na pong bumabiyahe sa anumang panig ng Pilipinas. Sa tuwing may holiday, kailangan pangalagaan ang kaligtasan ng ating mga boss. Kahit panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon, kailangan asikasuhin ang mga biktima ng paputok na ayaw pasaway. Kapag may bagyo at walang pasok ang karamihan, kailangan nating magbantay sa ating mga kababayan tatamaan. Minsan nga, hindi na nalalaman ng iba ang mga pinagdaanan natin dahil nalutas na ang problema. Kagaya na lang nung may banta ng pagkalat ng MERS coronavirus dito sa atin. Siyempre, hindi lang naman mga Pilipino sa loob ng bansa ang kailangan nating isipin. Di ba umabot na nga tayo sa puntong sa tuwing may mangyayari sa ibang bansa, ang una nating tanong, may nadamay ibang Pilipino doon? Ngayon ang nagkakaroon ng tensyon sa Libya. Hindi lang po may deklarasyon ng Alert Level 4, ibig sabihin po nun mandatory repatriation. Minabuti po nating sulatan ang mga pamilya ng mga nandun para kumbinsihin ang kanilang kaanak na umuwi na. Hindi po tayo pinakinggan. Nagkaroon pa ng kidnapping at panibago na namang hamon ang hinaharap natin sa panig na yun. Pero kung may magtatanong sa akin, kung alam mo magiging ganito kahirap ang lahat, pipiliin mo pa rin bang mamuno? At ang isasagot ko po, isang madungdung na oo. Alam ko pong sasamahan niyo ako rito. Gaano man katindi ang pagsubok, gaano man kaanghang ang pagbatikos, gaano man karaming araw nating kailangan magpuyat. Dahil alam natin ang kaya nating gawin kapag nagtutulong-tulong tayo. Alam natin ang dami ng matutulungan kapag nasa matuwid tayo. Bibigyan ko lang ng diin. Lahat ng nagawa natin, pwede namang magawa ng dati. Kung hindi lang nakalimot ang mga pinuno kung para kanino sila naglilingkod. Ngayon patapos na po ang ating termino. Pwede nating sabihin, nangako kami na ang taong bayan ang aming boss. Di namin pinagsamantalahan ang pinagkaloob ninyong mandato. Sinagad namin ang bawat pagkakataong magkaloob ng serbisyo at benepisyo. Yan po ang ibig naming sabihin kapag sinasabi naming ang Liberal Party ay marangal. Sa punto pong ito, naalala ko ang kwento ni Juan Tamad. Naghihintay sa isang papag habang naghihintay niyang mahulog ang bayabas mula sa puno na nakabukas ang bibig. Di ba pag nangyari yun, nababaksak na lang yung bayabas sa kanyang bibig, malamang sobrang hinog na yun o kaya naman ay bulok na. Kung gayon, hindi lang ito kwento tungkol sa katamaran
tungkol din ito sa kahangalan. Malinaw ang aral. Kung may isang bagay na mahalaga sa atin, dapat itong paghirapan. Ang pagpapatuloy ng ating nasimulan ay hindi mangyayari kung wala tayong gagawin. Ngayong malapit na naman pumili ng susunod na mga pinuno ang ating mga boss. Ang hamon sa atin ay siguruhing magtutuloy at higit paglalawak ang mga nasimulan natin. May nagmumungkahi nga po nung araw na para hindi maputol ang transformasyon, dapat ako raw huli. Sinagot ko na po kung bakit hindi pwede yan. Idadagdag ko na rin. Hindi pwedeng sa isang tao, isang grupo lang nakasalalay ang kinabukasan. May hangganan tayong lahat. Binigyan tayo ng panahon dito sa mundo. Kaya kailangan ihanda natin ang susunod sa atin. Dahil kung walang magpapatuloy sa ating nasimulan, baka bumalik tayo sa ating malagim na nakalipas. Ngayong meron tayong Mar, may Lenny pa. Na sigurado magpapatuloy ng daang matuwid. Kumpiyansa ako na lalo pa nilang pabibilisin ang ating paghakbang. Mahirap mang isipin, nasisiguro kong sa tibay ng paniniwala ko sa dalawang ito at sa koalisyon natin, di hamak na magiging mas masigasig pa ako sa kampanyang ito kaysa sarili kong kampanya ng 2020. Bahala na po si Governor Marañon sa akin pag puro memorize na lang ang kinakain ko. Huwag natin kalimutan, nasa game plan na makalaban ng daang matuwid na paliitin ang mga tagumpay natin. Ang iba naman, gagawa ng mga pahayag upang angkinin ang ating mga pinag-ihirapan. Pati yung mga buwabati ko sa traffic, pag in-inaugurate na po nila yung Skyway Stage 3 at iba pa mga proyektong pinagagawa natin, mantakin po nyo. Kung sila ang makatsamba, no, at in-inaugurate nila doon, siguro may nakahanda na ngayon pa lang yung kanilang marker na nagsasabing sila nagpatayo nun. At sila ang susi sa paglutas ng trapiko. At sila rin ang pinakamakapal na mukha. Paalala nga sa akin ni Jim Paredes, bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magagalit. Ang hiling ko po, sa bawat isa sa inyong naririto, kung ano man ang kulang sa pondo ng partido, gaya na nabanggit noong pagpupulong sa NECO, tapatan natin ang sipag. Huwag tayong manahimik sa harap ng mga pambabatikos. Huwag tayong mapagod sa pamamalita ng mga pangarap na naabot at inaabot na natin. Nakataya sa eleksyong ito ang mga naging sakripisyo ng mga nauna sa atin. Nakataya dito ang kinabukasan ng 100 milyong Pilipino. Hindi naman mahirap ang kailangan natin gawin. Kung pagbabatayan nga ang nagdaang mga survey, naramdaman at nararamdaman at nakikita ng ating mga kababayan kung gaano kalayo na ang narating natin sa daang matuwid. Ang testimonya ng ating mga boss ay parang dilubyong bubuhos sa ating mga kutungguli. Habang papalapit nga ang eleksyon, nagiging malinaw na rin sa ating mga kababayan kung sino ang talagang may kakayahan at integridad na magpatuloy at magpalawak ng ating mga nasimulan. Kung ang iba nga ay kailangan mangako ng buwan at bituin, hawak naman natin ang mga konkretong patunay ng nagawa na natin. Kung may gustong makisakay sa mga tagumpay natin, kailangan lang nating tanungin, ano ba ang sakripisyong nagawa ninyo para sa daang matuwid? Kung iba ang kanilang sinasabi sa kanilang mga nagawa, makikita ng ating mga boss kung ano ang tunay nilang kulay. Ngayon, naipakilala na natin sa sambayanan ang mga pambato ng daang matuwid. Sa Biyernes, kapag inihain na natin sa ating mga boss ang ating senatorial slate, lalo pa magiging malinaw habang hirap na hirap ang iba na magtagpi-tagpi ng koalisyon. Buong-buo naman ang ating puwersa. Nakikita ko na nga
ang magiging eksena sa gagawin nating turnover matapos ang matagumpay nating kampanya. Napakalaki. Napakalaki ng ngiti ko, pati na ng sasalubong sa akin. Lahat ng tinatanaw ko, nakangiti din. Dahil naging makabuluhan at makasaysayan ang ating pagtaak sa Dangmatuin. At sa araw na yon, hawak ng bawat isa ang kasiguraduhang magtutuloy at lalo pang bibilis ang ating paghakbang. Tunay nga, sa patnubay ng pumay kapal, sa patuloy nating pagkakaisa at sa lakas na ibinibigay ng ating mga boss, tiyak na maabot natin ang mas matatayog pa nating mga pangarap. Sa pagtatapos po, meron isang vlogger na naawa na rin ho yata sa akin. No? Sabi niya, yung temperatura ho ng Metro Manila nung binanggit niya nasa 40 degrees centigrade. Sobrang init. Tapos may litrato ko. Tanong ko, kasalanan ko ba to? Noong panahong yon, minalas po si Manny Pacquiao natalo. May litrato na naman po ko. Nilagay ng, ano ba tawag doon? Meme. Yeah? Meme. O ano man pangalan niya. Meme kasi sinasabi sa akin na nag-aalaga sa akin nung araw. Nakalagay yun nung natalo si Pacquiao, kasalanan ko rin ba to? Tumutol na lang ako nung nilabas yung litrato ni Butchabad. At nakalagay doon, hindi na tumubulit ang buhok ni Butchabad. Sabi ni Butchabad, konti lang raw ang dahilan. Yung bahagi ng problema, bakit hindi tumubo yung buhok niya. Okay. Konti lang raw ang bahagi ko doon. Pero ito nga, no? Paalala lang sa ating mga katunggali na sanay sa trapong politika. Baka ngayon pa lang, gusto lang guluhin ang ating kandidato si Lenny. Pahirapan na kailang mga anak. Noong nawala si Jesse, dumami ang mga foster father nito mga batang to. No? Personalan na tayo kung doon kayo ahantong. Handa na ho yata ang Handa na ba kayong tatlo? Okay. Bahala na kayo. Sa mga kasama, no? Talagang ganadong-ganado tayo sa darating na eleksyon. Sabi ko nga sa mga kandidato, habang wala pang campaign period, kumain na kayo. Pagdating po ng campaign period, babahagihan ko kayo ng memorize. Ala-ala lang po yung kainan. Pero pag nakita naman natin ang sambayanan nandun sa likod natin, siguro makakasigurado naman tayo. Maski anong paghamon na kailangan nating harapin, lalaktawan natin. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo.